Kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang mga ulat naming binantayan. Ang kwento ng mga inabandonang sanggol. Yung anak mo, paano mo siya iniwan? Iniwan ko siya sa labas ng pinto ng dating boss ko. Ang nagtago ako sa isang sulok. Hinintay ko na may kukuha. Nag-doorbell ako, and then tumakbo ko sa isang sulok. Nilagay ko lang siya sa labas ng pinto talaga. Anong pakiramdam mo? Masakit sa akin yun. Iwan, nakabinalid ka sana. Lalampin. At ang mga di umano'y biktima ng paglabag sa karapatang pantao ng mga sundalo. Hinipuan daw po yung buong parte ng katawan niya. Tapos, dinaganan na daw po siya. Nung inaano ako ng baril, tapos sinisipan nila ako. Tapos sinaksak pa nga ako dito, parang may sinaksak sila sa akin dito eh. Patuloy nila akong binubugbog, tapos kinukuryente. Ito ang mas malawakang pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan, Reporter's Notebook. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasa mahigit 100 sanggol ang inabandona noong nakaraang taon. Pero ang malungkot, ang ilan sa kanila nalagay sa panganibang buhay dahil sa lugar at paraan ng pagkakaiwan sa kanila. Anong nagtutulak sa ilang mga magulang na abandonahin ang kanilang sariling dugo at laman? Sa CCTV footage na ito mula sa isang pribadong subdivision, hindi pangkaraniwang tagpo ang nakuhanan pasado alas 9 ng gabi noong January 13. Isang babae ang namataang dumaan sa harap ng isang bahay at dumiretso sa likod ng isang nakaparadang sasakyan. Dito kapansin-pansing may buhat siyang sanggol. Mabilis na nawala ang babae, pero ang saglit na nahagip sa surveillance video nagbigay daan para matukoy ang katauhan ng isang inang di umano'y umabandona sa kanyang 3 buwang gulang na anak. Sa tulong ng isang non-government organization o NGO, natuntun namin ang kinaroroonan ni Sarah, hindi niya tunay na pangalan. Namamasukan siya ngayon bilang kasambahay at babysitter. Madalas, pagkasuklam ang nararamdaman ng ilan kapag may nababalitang inabandonang sanggol. Pero nang makaharap ko si Sarah, ibang mukha ng kwento ang narinig ko mula sa kanya. Pero marami kasing nag-iisip din, marami ring nagtatanong. So yun na yung una kong itatanong sa'yo. Bakit mo iniwan yung anak mo nung 3 buwang sanggol pa lang siya? Kasi nung time na yun may nangyari sa kanya, sumuka siya ng dugo. So, wala akong ibang matakbuhan. So, yun, sa kalituhan, siguro, yun, nagawa ko yun. Sobrang wala akong magawa kasi natakot ako. Kaysa naman, basta iniisip ko talaga that night, baka mamatay yung bata sa akin. Wala akong magawa. Yun. Wala kang magawa. Bakit wala kang magawa? Ano yung tumatakbo sa isip mo nun? Nakita ko kasi siya umubo na sobrang nangitim siya eh. Tapos sumuka ng dugo. Yun. Yun lang yung rason ko. Kaysa mamatay siya sa akin. So, diba, it's better na hanapan ko na lang siya ng ibang makakatulong. Alam ko yung way kong mali. Pero nung gabi yun, para sa akin hindi eh. Kahit wala ni isang kusing noong mga panahong yon, lakas loob daw niyang itinakbo sa ospital ang kanyang agaw buhay na sanggol. Pero hindi rin daw inasikaso roon ang bata.
yung anak mo, paano mo siya iniwan? Iniwan ko siya sa labas ng pinto ng dating boss ko. Pero hindi ko siya ganun talaga na as in, iniwan ko lang siya doon. Ang nagtago ako sa isang sulok. Hinintay ko na may kukuha. Nag-doorbell ako and then tumakbo ko sa isang sulok. Nilagay ko lang siya sa labas ng pinto talaga. Masakit sa akin yun. Iwan, binalad ka siya ng lalampin. Anong pakiramdam mo? Anong nararamdaman mo nung iniiwan mo na yung bata? Masakit. Ginawa ko yun dahil lang talikuran ko yung bata or talikuran ko yung responsibility ko. Basta ang iniisip ko lang is mailigtas ko yung bata. Maibigay lang o magamot lang talaga siya. Yun lang. Makailang ulit kong narinig mula kay Sarah na wala siyang matakbuhan noong mga panahong yun, kaya niya nagawang iwan ang sanggol. Ganoon din kaya ang naramdaman ng kanyang ina noon? 9 na taong gulang pa lang daw siya nang mawalay sa kanyang mga magulang. Broken family. Yung lola ko na nag-alaga sa akin, wala na rin. Namatay na rin siya. Yun na lang yung natitira kong sanang pamilya, pero ngayon wala na. Ngunit tila umuulit-ulit ang kwento sa kanyang buhay dahil iniwan din siya ng kanyang asawa kasama ang panganay nilang anak. Yung asawa ko, paalam lang niya sa akin nung binubuntis ko yung anak ko is maghahanap lang siya ng trabaho, uwi muna siya ng probinsya. Dala yung panganay namin. Pero nung malapit na akong manganak, kinakontak ko siya, hindi ko na siya makontak. Sinasabi ng relatives niya, nandito daw sa Manila, bumalik. Pero hindi ko na siya makita. Bagamat ang pag-abandona sa sanggol na lang daw ang nakita niyang paraan para maisalba ang bata, isa pa rin daw itong bangungot na hindi nagpatahimik sa kanyang konsensya. Umiiyak mo ba yung gabi-gabi? Sobrang gabi-gabi ko siya iniisip ko. Para sa akin, parang bangungot sa akin yung gabi yun. Ulit-ulit ko siya naaalala. Naririnig ko yung iyak niya. Sabi humingi ako ng tawad sa anak ko. Bakit kailangan kong gawin yun sa kanya? Sa tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga inabandonang sanggol. Mula sa 878 na kaso noong 2007, umabot sa halos 1,500 ang mga kaso ng inabandonang bata noong 2010. Dito sa Create Responsive Infants by Sharing o CRIBS, isang pribadong childcare shelter sa Marikina, isinurrender ng dating amo ni Sarah ang kanyang sanggol na tatawagin nating si Baby Raymond. Yung kapatid ng amo niya, akala niya, pag iniwan niya yung bata doon, kasi kilala niya rin tatanggapin. Ang problema mo kasi, yung adoptive family na yon ay volunteer namin dito. Volunteer, ibig sabihin, almost every Saturday na madalaw sila. Tinuturuan namin, lahat na pumupunta rito na volunteers, tinuturuan namin na ito ang tamang paraan ng pag-adopt. Nitong mga nakaraang taon, kapansin-pansin daw ang pagtaas ng bilang ng mga dinadala sa kanilang abandoned children tulad ni Baby Raymond. 25 lang dapat at a time. Ngayon, 30 sila ngayon. Tapos next week, meron pa kami inaasahan ng mga 2 or 3. So, unrelenting yung numbers ng bata. Hindi lang daw basta usapin ang kahirapan ng pag-aabandona sa mga sanggol. Isa raw sa mga pinakaugat nito ang hindi planadong pagbubuntis. Ang madalas namin sabihin, hindi gini-give up yung bata kasi mahirap. Hindi yun Either meron talagang aggravating factor. Ano yung mga aggravating factor? Iniwan na sila ng sarili niyang asawa. Marami yan. Yung parang na-amnesia yung asawa nila na meron palang anak sila.
aalis daw ng, iiwanan sila, maghanap ng trabaho. Aba, nagbilan na ng taon yung asawa, hindi na nakaano. Kanina ka ba? Yun lang po. Gusto mo siya makita? Opo. May nga saan? Ito, hindi mo na makilala, ano?